sa Jesus na buhay. Before I introduce po the speaker this morning po sa ating 33 anniversary ng ACMA, I will acknowledge po sa mga pilar ng ACMA kung bakit ang ACMA ay nanatili matatag at matibay sa laban. Dahil hindi po naman ang ACMA po ay hindi naman ito ay para mag-itlog na nabibiyak. May mga founder po sila dito, may mga bagay na dapat natin i-acknowledge sa ating kalagitnaan. At we acknowledge po sa presence po natin Bishop Arthur Dallis, one of the founder, one of the pillar of this ACMA, I believe. Maraming salamat po sa buhay niyo, Bishop, na nanatili po kayong nakaalalay, nabigay po para sa ACMA po. Ganun din po sa ating isang elder, Pastor Janice Paduran, salamat po sa buhay po ninyo. Wala nang isang elder pa rin dito dahil nasa Australia. Mamamayan yan. At narito po din ating bisita po, si Pastor George Seal. Maraming salamat. At wala dito ang RG po, sila po po. At salamat din sa lugar nito na pinagamit po sa atin ng mahal natin na Mayor na binigyan tayo po privilege na dito po pinaraos ang 33 anniversary. Salamat din sa HAP staff. Maraming salamat po sa inyo na inalalayan nyo kami dito po sa ating mga ops. Nandyan po rin sila. Salamat po. Lalo na po sa ating praise and worship team na madaling araw pa lang dito na po sila. Salamat po sa buhay ng Diyos, sa buhay ni Pastor Roland na ginamit ng Diyos para dito po. Salamat po, Pastor, sa iyong team. At ganun din sa ating mga kapastoran na rito. Salamat po. Dalawa ay hindi natin alam kung hanggang po ang ACMA, or I believe po mauna tayo sa ACMA. At ang ACMA po ay manatili sa palagay ko hanggang po ay nanaisin ng Panginoon. At maraming salamat sa mga members na rito. Welcome po ang bawat isa. At ngayon po ay kilala na po natin po ang isang preacher po na nakapagsalita sa umagang ito. I met him po 1992. Naging kaibigan po kami, nakakilala. At hanggang sa ngayon ay naging kumpare ko pa rin siya. Siya po ay former chairman din sa panahon ni Bishop Paul Campuit. Siya din po ay elected po na naging CEO ng ACMA nito sa mahabang panahon. At siya din po ay senior pastor po ng Gate of Praise na kung saan po hindi kayo makapunta sa Macadam kung hindi kayo magdadaan sa church po nila. Nakagaya ng Kibuloy, siya din may-ari ng kaluluwa. And actually the presence po, God is promoted him to be one of the elders at the ACMA po at the city. Let's welcome po at bibigyan natin maraming Panginoon sa buhay ng ating pastor na pagsalita ngayon, Reverend Chief Taklas po. Thank you, Ginoong tagapagkilala. Ang pagkilala. Favorite ng Diyos. Yung video clip natin kanina, may lang yun kasi may kinalaman lang sa ating mensahe ngayon. Pero huwag kayong makilala, mamaya may 2 oras na video mamaya. Bawi-bawi lang. Purihin ng Diyos at ito na yung mukha ng ACMA ngayon. After 33 years na pakipagbaka, kasama niyan sila Bishop Art noong simula, Pastor Max, saka iba pang mga pioneers ng ACMA dito, na talagang pinaglaban nila namin na nagsimula nito at almost ma-dissolve yung ACMA ng mga panahon ng eleksyon at iba-iba pang mga controversies na pinagdaanan natin.
Pero, purihin ng Diyos. No? Nakarating na tayo ngayon sa 33 years. Now, ACMA now reached its milestone of 33 years. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon sa organisasyon na tinatag niya sa Antipolo City. Itong organization ay naitatag simula noong 1991. Ayan. So marahil ang iba ditong mga kabataan di pa naisilang, even mga pastors iba ay wala pa rin kasama dito. And yet, ito ay nagpapatuloy until now. So, from 1991 to present, led by various leaders and different season of almost 3 decades. Ibig sabihin, 33 years, tatlong dekada na siya, plus 3 years. Led by at least 11 president. Yan, dito yung ilan, si Pastor Ginis. Naka 2 terms po siya. Yung isa ay namayapa na. Doon na-promote na sa heaven. Sino masunod doon? Wala pa. Huwag daw muna. Pastor Bones, nandun yata sa likod. Wala pa dyan. Ayan. So, siya po ay isa rin. Simula doon kay Pastor Peter Teodosio, Pastor Joey Red, Pastor Nick Puhol, yung isa yung sa Nueva si Bishop Tayoto. Then Pastor Larry Lucarvio. And yun nga, terms ni Pastor Arman for 3 terms. 6 years. Every term is 3 years. So yun po yung mga leader na tinalagan ng Diyos kasama ng mga officers. Serving, sacrificing, investing their time, talent, and giftings. Talagang ang pagiging ko sa ACMA ay hindi biro-biro. Kailangan ang panahon mo ay masacrifice sometimes yung family, even your own ministry sa local church at marami pang mga gawain because of the body ministry. Pero and yet, sila po ay nagbigay ng panahon para ipagpatuloy ang ministeryo ng ACMA. At hindi lang yon, mga resources, mga finances na kailangan para ito ay maitawid, maagapayan hanggang sa makarating tayo sa ngayon, 33 years. Okay, so now we reach our present status. ACMA are governed by its bylaws and statement of faith. So meron tayong nai-register na bylaws noon pa, 90s pa yan. Then meron na rin tayong pinanghawakan ng mga statement of faith. Ibig sabihin ay doon tayo nananangan sa paggalaw at pag-operate ng ministeryo na ito na pinagkatiwalaan ng Diyos sa atin. That our vision, missions, and goal anchored. And doon naka-anchored po yung ating vision, mission, and goal. Kung makita po ninyo dito, yung ating vision, the churches of Christ in Antipolo City a united body. Yan. A united body. Kung bibilangin natin ang naging member ng ACMA ay almost 100 pastors na, pero yung kasalukuyang active ay 50, kalahati.
Yung iba po ay nagtayo na ng sarili nila. Yan. Yung iba naman ay na-promote na. Yung iba naman ay nalipat na, no, sa ibang lugar. Yan. Pero yun na nga, yun yung ating vision. The Churches of Christ in Antipolo City, a united body. Then we have a mission statement to strengthen the body of Christ in Antipolo City and to fulfill the Great Commission. So that is our mandate, no, sa ACMA. Actually, yung pinaka main mandate ng ACMA is a Great Commission to win souls for Christ. So, hindi po magbago po yun. Then our goal, noon pa man, napasimulan po ito, to strengthen the unity of the ministers and churches in Antipolo and to have an harmonious relationship. So magkaroon po ng harmonious kasi nung mga unang panahon, no, hindi magkakasundo, no, yung mga pastors. Pasikatan, pagalingan, kataasan. So, ganun ang nasaksiyan ko ng mga panahon na yun. Pero, yun nga, as long the ACMA ay lumalakad, no, sa panahon at sa iba't ibang leader na namumuno ay nag-mature po siya at until such time, no, na siguro nagpasya na sila na kaysa mag-away tayo, magkaisa na lang. How can we win the souls dito sa Antipolo City if we are not united? If we are not harmonious? Kaya, ayun, no? Dito na tayo ngayon. Then for that, nabuo po yung slogan natin, Uniting the Body, Evangelizing and Discipling the City. Pero naano na yon, no? Naiba na yung naiba na ngayon yon kasi nag-unite na siya kaya nabago. Hindi na siya uniting kundi united body, evangelizing and discipling the city. Pero meron uling magbabago. Nagkagulo uli. Nag-iwa-hiwalay. Kaya uniting ulit. Balik sa uniting. No? Parang maraming mga pangyayari. Since then, we were undergo various trials, no, in area of preserving the word of truth. Marami pong pinagdaanan ng ACMA. Noong panahon ni Bishop Tayuto, lumitaw po yung tinatawag na end-time teachings. No? At sila, sabi nila, ang tama, no, na samahan at maraming mga lingkod ng Diyos ay natangay noong time na yon. That's why nagkaroon po ng forum about the tinatawag na doctrine, no, doctrinal teaching about the biblical doctrines. At yun na nga, maraming mga controversies na nangyari ng time na yun. Then, yun, mga deliverance, no, ministry. Pumasok din yung SOAR, na tawag na School of Apostolic Revival. No, maraming church na nasira, nabihak, nag-iwalay. No? Laughing in the Spirit. Yan. Maraming tawa na lang ng tawa sila. Noong time na yun. No, hindi na sila nag-ministry. At marami pang iba. And involvement in politics. Ang ACMA, nung time na ipapasok o kaya mag-endorse sa politika, nasisira, nawawasak.
That's why ACMA now very careful that ACMA is political, meaning to say ay hindi na talaga dapat sumali sa politika. Although individually sasama tayo, no, as a person but not as an organization ng ACMA. Then ano pang ibang mga pangyayari at itong huli, no, na treated din sa ACMA ay natawag natin na investment scam. Marami pong naglitawan, no, ng mga scam organization at maraming mga natangay po doon. Na-deceive, nalinlang tayo noong mga panahon na yon. Pero yun na nga, wala na, no? Palagay ko, dala na. Pag hindi pa, lalo pang papahama. Then, ano pang another mga pinagdaanan natin? And many attempt that the body, instead of being united, it become divided. There is another attempt of disunity by means that another Christian group create another organization to be recognized as another group of the body of Christ in Antipolo. Marami pong nagtatag, nagtayo, at nakipagsabayan, no, sa ministry ang gusto rin nilang mamumuno. So, they exist, no, for a moment, but now they were no more. Wala na. No? Yung mga liwanag nila ay namatay na ang sindi. No? Yung iba ay nagkaroon na ng nagrema na nga sana pero hindi naman siya nag-remain. No? Kaya there's a problem there. No? That's threatened, no, the body sa mga movement na hindi inaaprubahan, no, ng pangkalahatan. But ACMA still steadfastly functioning until now. One of the indication that ACMA really established and ordained by God. Amen? Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng ACMA. Marami pong pinagdaanan pero nakatayo pa rin matibay. So at this point, I want to reminisce some anniversaries of ACMA back then in 2013. At naipakita lang kanina yung anniversary ng 31st, 32nd na mga gawain. At yun na nga yung mga pinagdaanan, no? At this point, I want to reminisce some anniversaries of ACMA back then in 2013. Janos, pakidala ko nga yung bag ko dito. Kasi dyan yung aking hindi ko babasahin ko lang. Yung booklet dyan na At ito kasi ay nagbigay sa 2013, no? Ay kasama natin si Mayor at si Governor. Ito po yung ginawa nating souvenir noon, no? Sa panahon ni Pastor Ginis, ACMA Growing in Love, ang ating title noon. Yan po ay 22nd year anniversary ng ACMA. At itong souvenir na ito, meron yung iba. Kasi binibinta natin ng 100 lang ito noon. Pero yung iba ayaw bumili.
na lang. Kaya ginawa ko, yung iba doon sa bahay. Kasi, yung cost kasi, ako nagbayad lahat eh. Yung singer ko sila, ayaw nila magbayad. Yung akma noong unang panahon, kuripot pa rin. Pero ngayon, malaya na. Generous na sila. Amen! Totoo po yun, no? Talagang, okay. Message from Governor Rebecca Inares. I would like to congratulate the member of the Antipolo Christian Ministries Assembly, ACMA, as you celebrate your 22nd anniversary on December 15, 2013, with the theme, ACMA Growing in Love. 22 years of Christian service in the name of God and for the purpose of propagating His Word is indeed a great milestone that deserves to be chronicled and showcased. I am sure this yearbook will feature the year-by-year account on the progress of ACMA since its humble beginnings in 1991 up to where it is now, including testimonies of members whose lives have been touched by God. I know that your celebration and all the preparation that goes with it will be an affirmation of God's unending love and faithfulness. To all of us, the many achievements and accomplishments of ACMA in the service of God and fellow men are laurels that crown your efforts in your 22nd anniversary of Christian ministry. May you continue to serve the Lord with love and perseverance. To Him be all the glory and praise. Then mula kay Mayor John, isa sa malagang palatandaan ng buhay ng isang tunay na tagasunod ni Jesus ay ang pagbangon. Pagbangon muna sa kinasadlakang pagkabigo sa buhay. Ang mahal nating lungsod ng Antipolo ay kasalukuyan ding nasa panahon ng pagbangon. Mula sa mga kabiguan ng nakaraan, tinatahak natin ang daan patungo sa pagiging numero 1 sa mga importanteng larangan ng buhay. Bilang isang bayan, edukasyon, kalusugan, kabuhayan at kapayapaan. Tulad ng isang Kristiyano, alam natin na hindi natin ito maarating kung wala ang paggabay at lakas na mula sa ating Panginoon. Sa paghatak sa landas ng pagbangon, isa sa inspirasyon ng Antipolo ang Antipolo Christian Ministries Assembly. Ang inyong walang pagod na pagbabahagi ng mabuting balita sa ating kapwa, Antipolinyo, isa sa haliging pagbabago at pagbangon ng ating lungsod. Sa pagdiwang ng inyong ika-22 anibersaryo, tanggapin ninyo ang pagbati ng mga Antipolonyo, ating ipanalangin na patuloy ang tagumpay ng inyong layunin. So, in-invite rin natin si Mayor John ngayon, pero parang representative lang niya, no, ang padala niya. Nung 31st anniversary natin, dumating si Mayor Andy, no, doon sa ating anniversary. At ayon doon sa tawag na pabor at bigay ng pagpahalaga sa ACMA, yung ating mayor ay binigyan tayo sa lugar na ito ng paggamit na libre lang. Amen. Kasi mahal po ito kung bayaran natin. At of course, ano pa tayo dito, no? Makipaglaban pa dahil mayroon tayong kasabayan na gustong gumamit dito. At yet, no, by the grace of God, tayo po ang pinaguran ni Mayor. Then itong mga sige, palakpakan natin si Lord. At itong mga instrument, no, yung speaker, ito po
po ay may kasabayang gamit din doon sa event center. And yet, ito ay ibinamit sa atin ni Mayor, pinalot doon. Praise the Lord. So, ibig sabihin, we always send letter to Mayor that ACMA want to collaborate in the city government, whatever na kailangan naming ipanalangin at may tulong para yung programa ng Antipolo ay magtagumpay. At dito sa paniwala ni Mayor, ayon sa kanyang sinabi dito na walang tagumpay pag walang Diyos. Amen. No success if no God. Ganon din naman sa ACMA. No? Okay, so nadako po tayo dito sa year 2019 that we celebrate 20th anniversary in the Santa Maria, Bulacan. Yan. With a team, celebrate with a great joy. Yan. Yung team natin noon. Then, 2020, supposed 29th anniversary. But again, we tasted of trials. During pandemic years, we did not allow to celebrate till 2021. Yung 30th na dapat yun, no? Sa 2021. Then, pagkatapos na ng pandemic, 2022, 31st anniversary na. No? Held at kay Sakat San Jose with a team, win more souls for Christ. Yan yung team natin noon. No? Win more souls for Christ. Then, 2023. Yan. Thank you. Thank you, sir. Then, 2023, the 32nd anniversary in Laguna, again, our team, Go Beyond ACMA. Yan. Tayo po ay nagkaroon po ng team na Go Beyond. Meaning ko say ay yung mga na-accomplish na natin ay dagdagan pa natin, matihigitan pa. At by the grace of God, no, meron pong mga gawain na nadagdag, no, sa ACMA. As we go beyond, no, doon sa existing program, meron pong na-create, no, ng mga ministry pa additional. Bago po yun, mayroong mga ginagawa noong panahon ng pandemic. ACMA actively involved to give ayuda, no, to its members. 3 times distributing mga groceries and help in various ways. Kasi di ba, hindi na tayo makaalis sa bahay natin noon. Then, ang ACMA, pamunuan ng ACMA, no, ay nag-release ng fund at binigyan ng groceries lahat ng mga member. Of course, ang unang priority ay mga active members ng ACMA. Then, during Saver Typhoon, we also involved to give relief services, feeding program to those affected. No? Active tayo, no, na tumutulong sa mga nasalanta, no, ng baha, ng bagyo, whatever. Then, meron din tayong program about Damayan. No? Ano mo yung PowerPoint. Yan. Ang Damayan Assistance natin ay tumutulong din sa miyembro na hospital na malala. No? Nagkaroon po ng, dati nagkaroon po ng tatawag na collective, no, na contribution ng lahat. Pero ngayon meron na kaming formula o system na ginawa para ang na-hospitalize, no, na member una ng pamilya ng pastor ay meron silang ayuda, no, from ACMA at even the pastors.
Ayan, na hospital, then tinulungan po natin. Then meron rin tayong ACMA Damayan Program. Extend the sympathy, no, dito sa mga family, no, na namatayan. At this year, from January at ditong August, mayroon tayong na-cater na 11 families. No? Ibig sabihin, 11 na pamilya na matayan ng miyembro ng church at yung iba ay even hindi member pero kamag-anak ko kakilala. Kailangan lang niya maging member ng Damayan Program sa halagang 100 lang. Ang 100 sa isang taon ay tatanggap ng 5,000. Yan. Pero yung iba, ayaw pa rin nilang magbigay ng 100. No? Sayang daw. Baka hindi naman totoo. 11 na yung natulungan natin. Yung iba naman, ayaw nilang sumali dahil meron naman daw sila St. Peter na, meron ng Loyola, may insurance na, lahat. Hindi na namin kailangan yan. Sabi namin, hindi yan para lang sa iyo. Ito ay tulong sa lahat. Pag mayroong ang iyong contribution ay tutulong sa lahat. No? Dahil collectively, lumalaki yung mundo natin. Hindi man tayo lahat sabay-sabay mamatay. Kasi 11 lang eh. No? At 33 churches no, ang siyang nag-register. At ayun nga lang, nire-review. Pag may namatay na miyembro ng church, tinitext ako, pag-i-review kung itong namatay na member ay nakalista. At tinignan ko, hindi nakalista. Sayang yung 5,000. Sabi ko, susunod, listahin nyo lahat na. Pati aso nyo, para maisama na natin. No? Kasi yung tulong ay ma-extend. Then, ano pa, no? Yung mga program na ginagawa natin. So, until such time that ang damayan ko ngayon ay isa na siyang part ng ating program. Nagsimula ng trial and error, pero ngayon ay ano na siya, no? Napatunayan na natin na ito po ay talagang kailangan, no, natin. ACMA also, yan, iHelp. No? Ngayon po ay nag-involve tayo sa iHelp. DSWD for Peace. No? Ibig sabihin, ayon kay Pastor Ruel, itong mga family na i-cater natin ay sila ay hindi lamang tatanggap ng pera kundi ang salita ng Diyos. Una ang tatanggapin nila bago yung pera. And bawat family session, sabi niya doon ay almost 40. And 40, minsan ay 5 yung family, meaning to say, almost 200 in all ang i-cater natin. At iyon na siguro ang ating slogan, win souls for the glory of God. Amen. Ito yung isang paraan sa pagitan ng iHelp, no? Partnership with ACMA Women's. Yan, we are actively involved, no, doon sa pag-abot sa mga kapwa kababayan na nangailangan ng mga tulong din. Meron silang tinatawag na scholarship program, tumutulong sa mga graduating students sa college kasi doon yung gastusan, no, nag-ano sila ng pundo para tulungan ang mga dapat tulungan. ACMA Men's Fellowship. Yan. Ang ACMA Men's mo ay maraming pinagdaanan, nabuo, na-dissolve, nabuo, na-dissolve, nabuo ulit. Ngayon, matibay na sila. Aywan ko kung ma-dissolve ulit. Hindi ko alam. Basta yun po yung pinagdaanan
Akma Prayer Warriors, no, sa panguna ni Pastor Jose. Ito po ang nagbibigay soul and spirit, no, para ang akma ko ay tugtog matibay. Ayan, kukunti lang sila, no, mga warrior. Pagdating sa prayer, kukunti lang. Pero tingnan mo doon, no, pag magpunta sa outing, puno yung bus, puno yung jeep. May sabit pa. Pero sa prayer, ilan lang ang laman. Tingnan nyo. Pero yun na nga, patunay po na itong mga warriors natin. Meron pa tayo? No more. Okay. Patapos na ako, malapit na. No? Kasi yung iba ay ready na sa mga competition natin na yan. No? Mayroon tayong dance competition, mayroong mga indoor games, chess, dart, dama, yung Scrabble. At ito yung pinaka-matindi highlight ng ating mamaya, no? Yung Sintonado Song Contest. Abangan nyo yun. No? The most Sintonado Song Contest. Then, same time, ang ministry ng Akma, meron sa police, no? Sharing the word and prayer, no? During flag ceremony. Sa barangay, sharing prayer and word during flag ceremony. Lahat, no? Marami pa rin ginagawa, no? Tulong, Akma, pa rin Vincent po sa mga returnees o yung mga adik na nagbabalik loob, no? Sila po ay nagkikiter din doon at marami pang iba. In spite of crisis, battle with spiritual forces, hindering the works of God, destroying the leaders, we continue to stand still and fight our battle. Amen? We still stand, no, and fight our battle. Sabi po doon kay Moses, but the Lord commanded us to stand still and see the salvation of the Lord. Today, our theme is keep moving. O, ito na yung mensahe ngayon. No? Ngayon pa lang magsimula. Today, our theme is keep moving. Kinuha natin yung text sa Exodus chapter 14, verse 15. Then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Sabihin nga natin, move on. Akma, keep moving. Parang mahina, ulitin natin. Move on. Akma, keep moving. Yan. Last year, we go beyond to our goal and concluding that the ministry mission had been done for past many years. Today, we are attempt to keep moving towards the goal. So what is our goal? Yan. Mayroon bang goal ang Akma? Kasi kung walang goal, wala rin tayong maabot. No? Para bagang naglalaro tayo ng basketball pero wala namang ring. Balibag na tayong balibag ng bola, wala tayong bibilangin. No? Wala tayong goal. At yung goal natin ay yung dito to strengthen the unity of the ministers and churches in Antipolo City and to have an harmonious relationship. Yung goal natin, 1991 pa yan. No? Ngayon, ang tanong natin ay, as we evaluated those goals, what percentage we already achieved if we measure the outcome all throughout the years, ano na yung inabot, no, ng goal natin.
Saan na tayo ngayon? Saan tayo nagsimula? Saan tayo tutungo? At saan tayo magtapos? Yun ang assignment natin. Yan. Na dapat pag-isipan, dapat iayos, at dapat na ipagpatuloy. Our model is the journey of Israel. Sa ating pong goal, ang model natin ay ang journey of Israel. The Israelites started their journey from Egypt to Promised Land. So mayroon silang goal. Ang goal nila ay ang Promised Land. And they reached the place after 40 years. Yan. Nakarating sila doon sa Promised Land for about 40 years muna, no, na nakalipas. Then, 40 years, di ba? Paano natin i-compare ngayon sa akma? No? Meaning to say, kung compare natin doon sa journey of Israel, tayo ay 33 years na yung tinakbo natin. Parang nabuluhan ako Parang so, ilang taon pa ang natira? 33, 40, 7 years. may 7 pa tayo. Yan. Bago tayo makarating doon sa lupang pangako. At yun ngayon, habang papalapit tayo doon sa goal natin, patindi ng patindi ang harapin nating pagsubok, mga obstacles, mga testing, mga trials, no? Na even the leadership, no, will be seeking, even lahat, no, talagang makakaranas, no, ng tremendos at magkaroon po ng tinatawag na hindi ka panipaniwala na pangyayari, no, sa organisasyon. At ito po ay marahil ang paghusga ay marami pong mga samot-saring kaisipan, no, na lalabas. And yet, the Lord say, stand still, I am the Lord. Amen? I am the Lord. Ang obstacles una, no, na pinagdaanan ng mga Israelites ay makatawid sila, no, doon sa Red Sea. No? Akma might be nakatawid na, no, beyond doon sa Red Sea. No? Although, ito kasing picture dito, si Moses to, no? Ito yung mga tao, ito yung Red Sea. So, pag nakatawid sila sa kabila, ligtas na sila sa pag-uusig at kamatayan, no, ng Parao nung time na yon. So, kung tingnan natin, wala na silang ligtas in natural way because bundok sa kabila, sa harap, sa likod nila ang Egyptians, at sa itaas, hindi naman sila makalipad. There's no way to escape. At yung harap ngayon ay dagat na napakalawak. Kung lalangoy sila, patay sila. So ano ang solusyon? Wala na. No? Pero sabi ng Panginoon kay Moses, ano yung tinatanga-tanga mo dyan? Sorry for the word. Itaas mo yung baston, then keep moving and see kung ano ang gagawin ng Diyos. Amen. Amen? Amen. May nangyari ba? Yes. Umati ba yung dagat? Mas mahal pa. Lumitaw ba yung apoy para harangin ang Egyptian? Para hindi sila makasugod agad? Ano nangyari? Nagkaroon ng isang highway sa gitna ng dagat? No? Yung mga highway natin ngayon na ginagawa sa ilalim dagat ay ano na yan? No? Ginawa na yan sa panahon ni Moses.
high-tech na sila noon bago pa tayo. No? Ginawa ng Diyos. Tumawid. Naglakad sila. No? Then, nung doon na sila sa kabila, inalis yung apoy na nakaharang sa Egyptian. Then, tumakbo sila, tabulin ng Israelites. Anong ginawa po ng Diyos? It might be, no? Hinadala yung angel o sa may malang paraan. Tapos, yung mga tornilyo ng kalisa nila, ng kabayo, ay tinanggal, no? Whatever, no? At iba pang paraan. Then, sinara ng Diyos yung tubig, patay lahat ng kaaway. Amen? Amen. Now the Israelites, they were go beyond the place. Umalis na sila dito sa Egypt, then they were go beyond. Amen. Amen? Pero hindi pa natapos. Akala natin dahil go beyond na sila, okay na, dito nakalaya na tayo sa Egyptian. Dito pala sa wilderness, there is a tremendous trials happening. It cost 10 tribes, 20 years pataas, patay lahat, hindi nakapasok sa promised land because of the test na pinagdaanan nila, hindi nakapasa. Ngayon, dito na tayo sa wilderness. Kung ang akma ay nasa wilderness na, we already nagkaroon na tayo ng pinagdaanan, marami na, journey, no, mga trials. Pero there's another obstacles na dapat mapagdaanan ng Israelites. Ano po yun? After the Red Sea, para ma-possess nila ang promised land, there is a Jordan River. Jordan River, malaking, hindi rin nila basta matawid. And yet, another miracles happened nung sila'y tatawid na after 40 years, nagkaroon ulit ng tulay